Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Kayo po muli ay naririto naman sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan dyan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Kahabagan ni Jesus. Ano yon? Ang kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Bakit naman yan ang ating tatandaan? Sapagkat makikita po natin sa atin pong pagninilay kung paanong ipinakita at ipinadama ni Jesus yung kanyang habag sa mga tao sa kabila na meron silang mga ibang sadya, layunin o gagawin. Ngunit nang makita niya ang mga tao, imbis na siya ay magalit at mainis, itaboy sila, ngunit habag ang dumating sa kanyang kalooban. Pero bago natin bigyan ng daan ang atin pong gospel, bibigyan po muna natin ng pagkakataon na maipakilala at batiin na rin pasalamatan ang mga kapatid nating wala pong sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at ganoon na rin sa ating Facebook profile. Shout out kay Doc Ba, kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Marcelo Peralta Capitle, maraming salamat po sa inyong mag-asawa. Kay Dumilin Alberto, maraming salamat din. Kay Sis Maribel Belaro na yan, subscribers natin sa Facebook. Kay Ace Carlos Magro, kay Brother Kaloy. Kay Sis Evelyn Bas Camacho, salamat sa walang sawang pag-share ng akin po mga video. Kay Ronald Pagalyaman, kay Glenn Bagsit Fulgar, kay Brother Arnold Fulgar sa mag-asawa, salamat. Kay Syra Pernicol Baligwat, kay Ronald Villaflor, kay Dindo Kulapano, maraming salamat sa iyo. Kay Oreo Orion, kay Sis Ami Bumanlag, kay John Lloyd Mabansag, kay Jam TV, hindi ko alam kung first time po niya, salamat sa iyo. Kay Nelson Nalios, Larry Losegro, maraming salamat. Kay Marchita Lastra, kay Justin Albon, kay Lydia Caballero, maraming salamat. Kay Artemio Aquino Antonio, Grace Gonzales, Noel Morelio, Jennifer Generoso, Cora Hamud, Maria Maramara, maraming salamat po. Kay Daisy Villanueva, Emmanuel Niminyo, kay Ricardo Bernardo Duson, kay Fando Cristalino, salamat. Kay Meli Grace Valdez, Marlo Botardo, kay Yulol, kay Lina Libiste, first time, salamat po sa inyo. Kay Erlinda Medina, first time din po niya, salamat. Kay Eddie Dadap, maraming salamat din po, first time. Reynaldo Paharda, kay Darwin Familiar, first time din niya, salamat. Kay Dennis Ortiz, John Rivera, at kay Robert John Ugay, first time din po niya. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pag-support sa atin pong YouTube channel. Ganoon na rin sa Facebook, praise tuloy. Ganoon na din sa Facebook account ko. Salamat po ng marami sa inyo. At kung ibig po ninyo na kayo mapasama sa mga shoutout pasasalamat, ay huwag lang kayo mag-like, mag-comment din po kayo para ma-recognize ko po kayo. At kung ibig pa din ninyong pagpalain ng lubos, share po ninyo mga video ito sa mga inaakala ninyo makakatulong sa kanilang buhay paglilingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At tayo nga po ay magpapatuloy na ano po yung ating tatandaan, kahabagan ng ating Panginoong Hesus. Hanguin na nga po natin ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo po ni San Marcos, Kabanata 6, mga talatang 30 hanggang 34. Pagbasa sa araw po ng linggo sa July 21, 2024. Bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaonte. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta
sa lugar na iyon. At naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Tayo nga po ay magpapatuloy na ano po yung ating dapat natatandaan ngayon, kahabagan ni Jesus. Sabi sa verse 30, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Ako ang tingin ko, ang tansya ko po dito sa kanilang pag-uulat, very positive. Meron maaari silang encounter na mga negative, mga hindi magaganda, sapagkat alam naman natin na ipinagpauna na ni Jesus sa kanyang mga alagad na may mga lugar silang pupuntahan, may mga pagmimisyonan sila na hindi sila tatanggapin. Pero sa atin pong pagtingin, sa atin pong pagninilay, ang akin pong tansya, ang ulat at report ng kanyang mga alagad sa kanya ay very positive. So, ang una nating gustong puntusan, una, ulat ng tagumpay. Ibig sabihin, mission accomplished sila. Medyo kikita natin dito na yung kanilang pag-uulat ay may kaugnayan kung ano ba yung kanilang mission, kung ano ba yung kanilang pagpunta. Sa mga nakakaraang gospel, ang order at utos sa kanila ng Panginoon nang sila'y suguin, ipangaral ang mabuting balita. At nakapaloob sa mabuting balitang yon ang pagsisisi ng kasalanan ng tao upang sila'y makabalik sa Diyos, upang sila'y mapabilang sa kaharian ng Diyos at mapagharian ng Diyos. At kasunod noon ay yung pagpapagaling sa kanilang karamdaman, kasama na yung pagpapalayas ng masamang espiritong umaalipin sa tao. Ang lahat ng ito ay ginanap ng kanyang mga alagad. Tinupad ng kanyang mga alagad. Hindi sila lumihis ng kanilang misyon. Hindi sila nag-iba ng kanilang misyon. Hindi nila binago yung kanilang misyon. Kaya nga tayo sa kapanahonang ito na mga naglilingkod sa Panginoon, dapat yung ating misyon hindi din lumilihis sa misyon, sa instruction at utos ng ating Panginoon na ipangaral lamang ang mabuting balita, ipangaral lamang ang pagsisisi, ang pagbabalik loob ng tao sa Diyos upang kamtan ng tao ang kagalingan. Ang nangyayari kasi sa ating kapanahunan ngayon, wala nang ginawa ang marami, kundi silipin ang mga mali ng kanilang kapwa, na para bagang ang lumalabas ay nagiging Pharisee at Eskriba, mga Saducees, na wala nang ibang ginagawa kundi hanapan ng mali ang kanilang kapwa. At ang malungkot, pati mga naglilingkod wala nang ginawa kundi hanapan ng mali at kapintasan, maisasakdal ang kanilang kapwa. So ganun din yung mga trabaho ng mga temple servant noong mga panahon na yon. Kaya nga, ipinapaiwas ni Jesus ang kanyang mga alagad na sila'y tularan. Huwag ninyo silang tutularan. Iwasan ninyo ang kanilang mga libadura, ang kanilang mga aral at turo. Pakinggan at sundin ang kanilang turo, ngunit huwag niyong gagawin, huwag niyong gagayahin ang kanilang buhay. Kaya sa akin pong pagtingin, yun hong mission dito ng kanyang mga alagad, very positive. Ang kanilang iniulat lamang ay kung ano yung kanilang natanggap na turo at aral, instruction sa ating Panginoon. Dapat ganun din po tayo. Ang dapat po nating maging gawi, buhay paglilingkod, ang mga tao ay maakay, mapunta sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Ang sumunod sa kalooban ng Diyos, ang magbalik loob ang tao sa Diyos upang sila ay makabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos katulad natin. Kaya una na gusto nating puntusan ay ang ulat ng pagtatagumpay ng sila'y suguin ng Panginoon. Ang instruction sa kanila ay ang pangangaral ng pagsisisi at ang pagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. Pangalawa na gusto nating puntusan, sabi sa verse 31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis, at hindi na nila makuhang kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo
sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Ito yung mga panahon na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglilingkod sa mga tao. Sapagkat alam naman natin at sinasabi ng Biblia na kahit saan naroroon ng ating Panginoon, siya ay pinupuntahan. Siya ay dinudumog. Bakit? Si Jesus kasi ay gumagawa ng mga himala at kababalaghan. Ang mga tao din ng mga panahon na yun ay uhaw sa mga aral at katuruan ng salita ng Diyos, sapagkat si Jesus ay may kapangyarihan kung magturo. Bakit sila uhaw? Sapagkat yung mga tagapagturong kanilang nakasanayan, hindi nila kinasasabikan. Maaring wala silang natututunan. Maaring hindi nila gusto yung pangangaral ng mga nauna kay Jesus. Kaya't noong mga panahon na ang Panginoong Yesus ay dumating sa kanila, talagang meron silang paglalaan ng oras at panahon na makinig sa ating Panginoong Hesus. At nailalapit din nila, naidudulog din nila kay Jesus yung kanilang mga suliranin, yung mga pagsubok problema ng buhay. Sapagkat kung nasaan si Jesus, nandoon ang kanyang himala at pagpapala. Brad, sa panahon ba natin ngayon, si Jesus ba ay nasa atin ding kalagitnaan? Opo. Maaaring hindi sa kanyang pisikal na katawan, nandyan siya sa ating kalagitnaan. Ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan ay nasa kalagitnaan natin kung ang ating mga pagtitipon ay dahil sa kanya. Sinasabi naman ng kanyang mga salita, kung sino man dito, 2 o 3 na nagkakatipon ng dahil sa akin, ay nariyan ako sa kanilang kalagitnaan. Pinatutunayan niya ng ating Panginoon, 2 o 3 na nagkakatipon ng dahil sa Kanya, siya ay nasa ating piling. Hindi lang sa pangmaramihan, ang mahalaga 2 or 3 or more. Naririyan ang presensya ng ating Panginoon. Paano ba natin malalaman na nariyan ang presensya ng ating Panginoon kapag tayo nagkakatipon? Ito isang sharing lang, matagal na panahong nangyari. Araw po ng Lunes, maaga akong dumating sa isang gawain. Nasa loob ng covered court, sakop ng covered court, yung kanilang chapel. Yung chapel nila napakaliit. Ang nakalagay sa schedule ng kanilang gawain ay 6 to 9. Dumating ako 5:30. Ibig sabihin maaga. Lagi naman po talaga akong maaga sa akin pong mga paglilingkod kapag ako po ay nai-schedule o nailalagay sa isang gampanin. Talagang pinipilit kong inaagahan. Lalo na ngayon na ako po ay nakamotor, mas maaga pa talaga. O, diba? So pagdating ko po doon, pinamerienda nila ako, pinakape ako, pinasoft drinks nila ako. Basta't haba ako yung nag-i-snacks. Na ako'y dumating doon, ang tao, wala pang 7. O mga nasa 7, pang 7 ako. So, mag-aalas 6 na, hindi pa sila nagsisimula. Nagpa-practice lang yung gumigitara. Mag-aalas 7 na, hindi pa din nagsisimula. 5:30 ako dumating. Mag-aalas 7 na, hindi pa nagsisimula. Umaambon-ambon pa naman. Iniisip ko na lang, sila ay naghihintay pa ng mga kasamahan para dumami-dami yung mag-a-attend. Abay, alas 7 pasado, nung magsimula sila, wala talagang dumarating. Sila-sila na lang Bago po mag-worship, may dumating pang 2. So, wala pang 10, kasama na ako, mga kapatid. At habang nagtutugtugan, meron ho kasing 2 choir, tapos isang gitarista, nang nagkantahan na. Yung isang choir, lalaki at babae, nung kumanta yung lalaki, ang kanyang boses. Yung kanyang kanta, papuntang silangan. Diba? Tapos yun namang babae, nang kumanta, papuntang kanluran. Hindi alam ngayon ng gitarista kung sino ang sasamahan, yung pakanluran o pasilangan. So, medyo kandagulo yung kanilang kanta. Gusto ko man silang tulungan sa pagkanta, hindi naman pwede. Sapagkat ang akin pong boses ay tenor. Brad, ba't ika sumali? Tenor pala boses mo. Oo nga, kung sasali ako, yung boses ko, tenorture. Di lalong nagka-torture yung kantahan doon. Ganon din nung kumanta ng worship. Talaga namang mapapailig ka. At nung matapos na yung talk, naghiling na. Meron po ako pinakantang awit. Hindi po matapos-tapos, mga kapatid. Alam po ninyo, ang nakakatuwa, nakakabless, after ng gawain, nung kami mag-uwian, ang sasaya namin. Naghahagalpakan kami. Sabi sa amin, masaya pa kayong umuwi niyan. Yung kantahan, magkasalungat. Hindi magkakaayos yung kantahan sa katugtugan. Oo nga,
Hindi magkakaayos yung mga kantahan nila sapagkat hindi nakisama yung kanilang lalamunan sa pagkanta. Pero ang kanilang pag-awit at pagkanta ay bukal sa kanilang kalooban. Kaya bumaba ang presensya ng Diyos, sinamahan kami, kaya umuwi kaming naghahagalpakan. So, malalaman mo na ang presensya ng Diyos, ang presensya ng Jesus ay nasa isang pagtitipon kapag ang dulot ay malaking kagalakan. Ang dulot ay malaking kasiyahan. Ang dulot ay malaking kapayapaan. May pagpapala tayong maiuwi. So, 2 or 3, hindi kailangan palaging marami. Minsan, 2, 3 lang, basta't si Jesus ang pinagkakatipunan natin, naririyan ang kanyang presensya. Kaya, ang mga alagad ng mga panahon na yun sa ating pagbasa, nakita ni Jesus yung kanilang paglilingkod, yung kanilang sakripisyo. Kaya ano ang kanyang order? Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi nila makuhang kumain. Kasi ang tao in and out Dahil umaasa sila at nagtitiwala na mayroon silang mapapala kay Jesus, di ba? Kaya ang mga tao panay ang datingan. Pagkatapos na tumanggap ng biyaya, may aalis. Pagkatapos may paparating. Sabi sa ating binasa, hindi makuhang kumain ng kanyang mga alagad. Pansinin po ninyo. Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng konti. Ano po yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Pumunta sa hindi mataong lugar. Ano ang purpose? Para sila'y makapagpahinga ng kaonte. Concern si Jesus. May malasakit si Jesus sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, sa mga naglilingkod sa kanya. Na hindi puro paglilingkod at napababayaan na ang kanilang sarili na hindi sila kumakain. Bakit? Ano bang mangyayari kapag ang isang tao ay hindi na kumakain? Eh di manghihina, mawawalan siya ng lakas. Yung kanyang paglilingkod, apektado din siyempre, walang buhay, walang energy. Ayaw ng Panginoon na ang mga naglilingkod sa Kanya, walang energy, walang lakas, walang kapangyarihan, kaya pinagre-recharge. Ang purpose at layunin ng Panginoon, kaya gusto niya na ang Kanyang mga alagad ay lumayo sa maraming tao, sa mga kakaunting tao magpunta, upang sila man ay makapagpahinga din kahit na kaunti. Bakit? Ayaw niya na ang kanyang mga alagad ay magkasakit. Tayo din sa atin pong buhay, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na mga naglilingkod sa Kanya may sakit, sakitin. Bakit? Kasi kapag ipinangaral mo ang mabuting balita, hindi lang yung ating sinasabi, ang ating pangangaral, kundi yung nakikita din sa ating buong pagkatao. Yung ating kalusugan ay pangangaral na rin sa kanila. Yung ating kalakasan ay pangangaral na rin sa kanila. Hindi pwedeng nangangaral tayo ng salita ng Diyos tapos ang ating katawan, ang ating pisikal na katauhan ay mahina at nanghihina, nanlulupaypay. Paano tayo paniniwalaan? So, para kay Jesus, ang lahat ng bagay ay may takdang oras. May oras ng paggawa, may oras ng pagtatrabaho, may oras ng pangangaral, may oras ng pagsasalita, may oras ng paglilingkod, pero may oras din ng pagpapahinga. May oras din ng pagre-recharge. May oras din ng pag-aaral. May oras din ng pananalangin. May oras din ng pananahimik. Dapat tayo, matuto tayong magpahinga para na rin sa ikabubuti ng ating katawan. Ang gusto ng Diyos, gamitin ka ng 100 years. O, di ba? Dahil inabuso mo ang iyong katawan, inaraw-araw mo. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Inabuso mo ang iyong katawan. Imbis na magamit ka ng Diyos 100 years or 50 years, 10 years ka lang nagamit sapagkat naabuso ang ating katawan. Ang ibig ng Panginoon, mahabang panahon na tayo ay magamit niya sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ito po yung ikalawa, magpahinga din ng kaunti. Ano yung una na ating pinupuntusan? Ulat ng pagtatagumpay ng kanyang mga alagad sa kanilang pagmimisyon. At ito yung ikalawa, inuutosan niya ang kanyang mga alagad na makapagpahinga ng kaunti upang sa masusunod na gampanin at gawain, meron silang ekstrang lakas para makapaglingkod kay Lord. Kaya nga, si Jesus, concerned din sa ating kalusugan, concerned din sa ating health, concerned din sa ating panglabas na kaanyuan, para tayo makapagpatuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Tinitingnan pa rin ni Jesus ang kapakanan ng kanyang mga lingkod, hindi lang sugod ng sugod sa kanilang paglilingkod. Mismong si Jesus ang nag-instruct sa kanyang mga alagad na sila ay magpahinga ng kaunti. Hindi tuluyang magpahinga, kundi magpahinga ng kaunti
sapagkat marami pa silang gagawing paglilingkod sa mga susunod na araw at ayaw ni Jesus na mahina ang kanilang pangangatawan. Ganon din tayo. Ang wisdom po dito ng ating Panginoon, tayo po mga naglilingkod sa Kanya, baka abalang-abala na po tayo sa kaharian ng Diyos, pero wala na tayong panahon sa hari. Diba? Busy-busy tayo sa kingdom, pero sa king, hindi na tayo busy. Madalas napapakinggan ko yan sa mga nakakaraang mga ebanghilista. Dapat maging busy din tayo sa hari, hindi lang puro sa kaharian, hindi puro sa paglilingkod, sa gawain. Dapat meron din tayong panahon para ang ating sarili palakasin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya magpahinga ng kaunti. Pangatlo na gusto ho nating puntusan, sabi po ng verse 32, habang sila'y nakaalis na, diba, naglalakbay na. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Sa atin pong pagbasa, kita natin na nang umalis ang mga alagad at si Jesus, nakita ng mata ng mga tao. At hindi nga lang nakita ng mata yung kanilang pag-alis, nalaman din nila kung saan sila pupunta. O, diba? Ito yung sinasabi natin na noong araw pa man, uso na talaga ang marites. Diba? Wala pang cellphone nun, wala pang teknolohiyang kagaya sa teknolohiya natin Pero ang bilis lumaganap Saan daw pupunta ang grupo ni Jesus? Saan sila pupuntang lugar? Saan sila dadaong? Ang bilis kumalat, diba? Kaya ang ginawa ng mga tao, nang malaman nila kung saan sila pupunta, ang mga alagad at ang ating Panginoon, ang ginawa nila, lakad-takbo sila. Alam niyo po yung Sea of Galilee, pahalos pabilog kasi, paoblong, di ba? Ang katulad po diyan sa ating kapanahonan ay yung Laguna de Bay. Ang Laguna de Bay ay napapalibutan ng 3 probinsya. Laguna, Rizal at Metro Manila, di ba? Maaring si Jesus ay narito sa Metro Manila. Ang utos niya sa kanyang mga alagad, pupunta tayo sa Binangonan, Rizal, di ba? Yung mga tao, nung makita yun at malaman na ang mga alagad at si Jesus ay pupunta sa Binangonan, Rizal, yung mga taong iniwan nila sa Metro Manila, ang ginawa, lakad-takbo, papunta doon sa pretil ng Binangonan, Rizal. Kaya pagdaong ng bangka, yung mga taong iniwan nila Jesus doon sa Metro Manila, ay nauna pang dumating sa kanilang pupuntahan. Bakit? Ang ginawa ng mga tao, lakad-takbo na binaybay yung dalampasigan, papuntang Binangonan, Pretil. Mga kapatid, tingnan po ninyo, imagine ninyo, yung mga tao, lakad-takbo, baka wala pang ang pahinga Imagine ninyo yung pagod, yung pawis, yung kanilang pangangatawan, maaaring mga lupaypay. Pinagsasadya talaga ang Panginoong Hesus ng mga panahon na yun Ano ba ang purpose? Ano ba ang layunin ni Hesus at ng mga alagad para sila'y pumunta doon? Di magpahinga ng konti. Ang nangyari, imbes na makapagpahinga sila ng konti, yung mga taong iniwan nila, yun yung taong sumalubong sa kanila. Pero ang tanong, nagalit ba ang Panginoon? Pinagsabihan ba sila? Nung walang iya kayo? Kaya nga kami umalis doon para makapagpahinga kami. Kaya nga namin iniwan kayo para makapagpahinga kami ng konti. Tapos ngayon, nauna pa kayo. Umuwi nga muna kayo. Magpahinga din kayo. Ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Itinaboy ba niya ang mga taong umaasa, nagtitiwala, sumusunod sa Kanya? Hindi. Ano ang dumating kay Jesus? Nang makita niya yung mga tao, sabi ng verse 34, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Ano po ang dumating kay Jesus? Habag.
Imbis na pagalitan, imbis na sermonan, imbis na pauwiin, imbis na sumbatan, habag ang dumating kay Jesus. Habag. Bakit hindi po natin binabanggit ang salitang awa? Kasi meron po ako nabasa na magkaiba ang pakahulugan ng awa at habag. Sinasabing ang habag ay mas malalim sa awa. Ang awa ay parang ganito, meron kang nakitang isang taong namumulot ng pagkain sa basurahan. Tapos kinain niya yung pagkain na nandoon sa basurahan. Awang-awa ka. Nakakaawa naman ang taong ito, ang kanyang kinakain ay pagkain galing sa basurahan. Naawa ka doon sa kanyang sitwasyon, doon sa kanyang kalagayan, doon sa pagkain niya ng pagkain ng galing sa basurahan. Ngunit wala kang ginawa. Ang tawag doon ay awa. Kailan pumapasok yung habag? Ang habag ay pumapasok kapag nakita mo na ang taong ito, ang kanyang kinakain, ay pagkain na galing sa basurahan, pipigilan mong kainin yung pagkain na yon at papalitan mo ng tamang pagkain, malinis na pagkain, para hindi niya kainin yung pagkain galing sa basurahan. Yun yung habag. Yung habag ay mas malalim sa awa. May gawa, may aksyon, may pagtulong, may paglingap. Yun yung habag. Ito yung dumating sa ating Panginoong Hesus. Habag ang kanyang dumating. Kaya nga sabi sa atin pong binasa, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. At alam naman natin na si Jesus, pagkatapos niyang magturo ng maraming bagay, siya ay nagpapagaling. May mga panahon at pagkakataon pa nga, nagpapakain pa siya eh. May mga panahon na ang mga alagad, inuudyokan na si Jesus eh. Guro, utusan mo na ang mga taong umuwi kasi gabi na. Didilim na. Wala silang matutulugan, wala silang matutuluyan dito, at wala tayong ipapakain sa ganyang karaming tao. Si Jesus ang pumipigil eh. Huwag niyo silang pauwiin. Baka sila'y magutom sa daan at mahimatay, mahilo. Ano ang sabi ng Panginoon? Tumpok-tumpukin niyo sila. Tig-50, tig-100. Tapos sumanap kayo ng tinapay at isda. O diba, nung sila'y makakita, tinaas ng Panginoon, pinadami yung tinapay at isda, at pinakain yung mga tao. Yun yung habag, yun yung mercy, yun yung pag-ibig ng ating Panginoon Yesus sa kanyang mga tagasunod, sa mga mananampalataya at sumasampalataya sa kanya. Kaya ano yung ikatlo? Nahabag si Jesus. Kaya ano po yung ating pinag-uusapan? Kahabagan ni Jesus. Ang una nating pinupuntusan sa ating pong pagninilay, yung ulat ng tagumpay ng kanyang mga alagad. Very positive. Mission accomplished sila. Pangalawa, ay ang mga alagad sa kabila ng sila'y naglilingkod, paroot parito ang mga tao, umaalis at dumarating, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, magpahinga ng kaunti. Para ihanda ang kanilang mga sarili sa mga susunod na paglilingkod na kanilang gagawin sa mga susunod na araw. Huwag nilang ubusin yung kanilang lakas sa araw na yun, sa oras na yun. Para sa susunod ay mayroon pa silang ipaglilingkod na lakas sa kinabukasan. Dapat ganun din yung ating maging pamantayan sa ating buhay paglilingkod. Palaging mayroon pong lakas para sa kinabukasan. At pangatlo, sabi sa ating pong pinagninilayan, nahabag si Jesus sa mga tao sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Ang habag, ang layunin niyan ay pagaanin ang bigat na nararamdaman, na darama ng taong kanilang tinataglay. Mapapansin natin na si Jesus hindi siya makasarili. Kung ang tiningnan ni Jesus yung kanilang sarili na magpahinga, pwede na nilang itaboy ang mga tao. Pero si Jesus, kitang-kita natin na hindi sarili ang kanyang iniingatan, hindi siya makasarili, hindi sarili ang pinapahalagahan. Nang makita niya yung pangangailangan ng mga tao, kanya itong pinaglingkuran kasama ng kanyang mga alagad. So, ang mga tao ay nakatanggap ng paglilingkod galing kay Jesus. At ito, sigurado, na tama ang sabi na aklat ng John, na ang lahat ng lumalapit sa Panginoon sa anumang paraan ay hindi niya itataboy, bagkus lilisang taglay ang kasagutan sa kanilang mga mitiin at panalangin. Kaya ngayon, ikaw pong nakikinig sa video ito, ano man ang inilalapit mo sa Panginoon, marami na pong nagsabi sa akin at nagsuggest na ang sabi, Brad, gumawa ka naman ng prayer sa iyong mga vlog, sa iyong mga video. Bakit hindi ka nagpe-pray? Wala kang opening prayer, wala kang closing prayer.
Hindi pa po nagre-rema sa akin na ako'y gumawa ng mga panalangin sa aking vlog. Sapagkat ang inspirasyon pa lang sa akin ngayon ay magbahagi, mag-reflect, ayan, sa mga gospel na atin pong binabasa. Pero akin pong panalangin na nawa ang inyong mga mitiin, ang inyong mga financial na pangailangan, material, physical, spiritual. Kapag inilapit mo yan sa Panginoon, hindi kanya itataboy, paniwalaan mo, may tatanggapin kang kasagutan mula sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ang dapat mong tatandaan palagi, mahabagin ang ating Panginoon. Maraming salamat, at kung tayo po ay napagpala ng video ito, huwag niyo naman kaligtaang share din syempre, at mag-like din kayo, mag-comment niyan kayo sa comment section. At kung kayo po ay may natutunan, ibahagi din sa mga taong alam ninyo makakatulong din sa kanila. Malay nyo, pagpalain sila, di pagpapalain din po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. I love you with the love of the Lord. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din, at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you